So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels. Parang masyado malakas. Sorry. Wait lang, adjust ko lang yung di baling sa God, yung wag lang yung maingay, may garalgal ba. Ayan. So, nais ko po nga, syempre magpasalamat po muna tayo, no? Ito is the first reading po natin for year 2026. Goodbye to 2025, no? Goodbye sa mga struggles, goodbye sa lahat, heartaches, no? So, ito is we're facing again another year, which is talagang, syempre yung acceptance is nandun pa rin, kailangan natin yan, patience, no? And, still, no? Huwag natin pababayaan natin mga sarili. Self-love is napaka-importante po niyan. So, hoping po, no? Syempre, let me greet nyo po na. Greet ko muna kayo ng happy New Year. And, syempre may kanya-kanya po tayong resolutions and hoping po na maging maayos po ang lahat. And, ma-grant po or ma-fulfill po lahat ang wishes natin for this year 2026. So, syempre, andyan po yung may mga spiritual attacks, nagkaroon po ng separation, meron po ginayuma. So, actually, ang dami ko pong naritualan or nabaklas na gayuma last year. So, sa mga baguhan po dito, ako po is a spiritual tarot reader, divine healer, and also a ritualist. So, ako po is nagbabaklas ng mga gayuma, kulang, mga ganyan, para po maibalik o mabuo po muli ang mga nasirang pamilya. So, yan po yung target natin at yan po yung pinagkaloob sa akin na kaya po pala, no, it's parang hindi naman po ako ng Holy Family pero mayroon pong nagsabi sa akin or nag-ano na rin at doon ko na rin din nalaman na kaya pala ako may hawak po ng Holy Family or hawak po ako ng Holy Family. It's because of kailangan ko pong ma-reunite or maayos pong muli ang mga nasira pong pamilya. Ayaw po ng syempre po Holy Family na syempre po pagka nagpaparitual po kasi sa akin is andun po yung kailangan po nila magdasal, kailangan po nila talagang especially dun sa mga nakalimot is magbalik loob po sa Panginoon. So, kung ganun po tayo starting today or nung January 1, kayo po kasi sa January 2 na, birthday ko po kasi yesterday, so kaya wala po akong reading. At lutang pa po, syempre, New Year, no, so puyat. So, nagkaroon po ako ng pagkakataon ngayon na makakapag-reading sa inyo to know kung ano po yung energy nyo ngayon and what to expect more, no, sa etong year na to and especially this month of January. So, sa mga magpapareading po, na gusto nyo pong malaman kung ano po ang pwedeng nyo pong i-expect, no, or what's your life purpose, o kung ano gusto pong gabay, gusto nyo po ng gabay, is andyan na po sa description box ang aking contact details. And gusto ko magpasalamat po sa lahat po, no, ng mga patuloy po na sumusubaybay nito YouTube channel na to, sa mga yung mga nagpasalamat din po sa akin kasi dito po sila na-awaken, dito po sila dito po nilalaman lahat mga hidden agendas ng mga nasa paligid, no. Lahat-lahat na po yan, kamag-anak, kaibigan, kasamahan sa trabaho, yung mga ganyan. Maraming salamat po. And sa mga nagpagamot din po, ako po lubos na papasalamat kahit po malalayo talaga pong dumadayo. Maraming salamat po sa tiwala. And sa awa po ng Diyos, lahat naman po ay gumaling. Yun nga lang po talagang as a healer, talaga po may mga bilin ako na kailangan po nilang dasalin. Actually talaga pong the best ang tatlong dasal na yan, which is the Ama namin, Aba Ginoo Maria Luwalhati, na kayo po yung pagka nanggaling po sa manggagamot. Kahit hindi na po sa akin, kahit hindi po kayo sa akin manggaling, pero kung kayo po yung magpapagamot sa ibang lugar, at may bilin po sa inyo ang mga nanggagamot, sundin nyo po kasi po wala naman po kaming hangad kundi ang kagalingan ninyo. Kundi, kumbaga, hindi po yung para bumalik po kayo ng bumalik. Yung ganun. Kasi po sayang ang oras, sayang ang pamasahe, ang dami pong masasayang. Pero kung magdadasal po kayo, magbabalik loob po kayo sa Diyos, is wala po kayo magiging problema. Lahat po mas magaan. Okay? So, let us check kung ano po yung energy niyo for today, no? So, syempre po, bago po tayo mag-start, pray po muna tayo, okay?
Sa ngalan ng Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na tugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po lubos po na nananalangin na kami po ay bigyan po ninyo ng mas malalakas po na kaligtasan, ilay po ng kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagaling lahat po na may karamdaman. Kaawaan niyo po sila at tingin niyo po kanilang panalangin. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's start. Ano sa kabisihan, ultimo po itong table ko, hindi ko lang po naharap, sa totoo lang. Okay, so, gamit po tayo nitong ating magical cards. And, what's the T? Oracle deck. Actually, gusto ko sanang yung vision po, no? Vision ko po sana ang gusto ko, pero, mas gusto ko pong alamin kung ano po yung mga, kukuha na lang po tayo ng energies, no? Dito sa cards po mismo, at kung sino po yung makaka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell, okay? So, for, year 2026, mas focus po ako ngayon sa reading. And sa healing naman po is hindi ko na po yan kasi dito naman po sa amin is talaga pong pumupunta naman po. Plus, yung iba po is galing na po dito sa YouTube na nag-i-inquire po, then talaga pong pagkamalalayang lugar, ibang bansa, yung pumupunta po dito. Okay, so let's see kung ano pa yung energy mo ngayon. Any message from your ancestors? Paano nga tayo na message from your ancestors? Ancestors, please give me a message for my subscribers, sa aking mga listeners, viewers. Ano po ba ang mensahe na dapat po nilang malaman? Ancestors, please bigyan na po kami ng message today. Ancestors, please be with us. Give us a message. Thank you. Okay, so ano kaya ang message no? First card, marrying for money, talking shit, running, ano po to, I'm not so sure na, pero gusto ko po within this week na is-maayos ko na po itong table. Gusto ko po paluwagin para, alam niyo po yun, mailagay ko po, ilatag ko po talaga yung mga cards ng maayos. And the bottom of the deck is unbothered in reverse. In reverse siya. Okay, so what's up? What's up, Doc? Okay, so marrying for money, talking shit, running, and screenshot. Okay, so for some of you, no, or maybe ikaw mismo ngayon collective na nakikinig ngayon, claim kung kayo po ay nakaka-resonate. Kung hindi naman po is pwede naman po kayo mag-browse sa iba or mag-exit po dito sa YouTube channel. Okay, so now isa dito po yung marrying for money. Parang alam niyo po yun, for some of you here, no, it's either your person, no, or maybe yung person ng person mo dito, no, it's just andi dito siya. Pero pakiramdam ko dito, this is about a third party, no. So maybe they are expecting na yung person mo dito is nanggigipalpal ang pera, no. Tipong bangko sentral, tipong kada pindot, kada himas, may lumalabas na pera. Parang ganon, no. And ang nangyayari ngayon dito, syempre marrying for money is ano ba yun? Syempre wala namang puso, walang involved na pagmamahal dito, kundi material lang. Malinaw naman diba? Pinakasalan lang kita dahil may pera ka, pero kung wala kang pera, wala ka. Hindi mo kita pag-aaksaya ng panahon, mga tipong ganun. And pagka ganito na ang nangyayari, especially po ito kung halimbawa long distance relationship, no? Or maybe, yun, basta LDR. Andito po yung pwede magpaawa pa sa iba, pwede pang mag-entertain ng iba, mag-entertain ng iba, pero may pera din. Alam niyo po yun, parang eto na siguro yung nito bread and butter, no, na nabubuhay na lang to sa panghuhot-hot, no. So andito yung ang dami na sinasabi ng mga kabulaanan. Alam mo yun, namumulaklak nga
ang bunganga nito, hindi nabibigay, bunganga. Yung mga tipong gano'n. So, andito yung talagang, yung eagerness niya, no, is talagang parang, ang gusto niya kasi talaga, yung mabilisan. Yung bang, antimano pagka nakausap nito yung mga tao, is dito yung, antimano may lalapag agad, may ipapakita agad, may pera agad, yung mga ganun. And eto is nakita mo na rin to. We have the screenshot dito kasi. So, maybe for some of you parang gigil na makakuha ng mga evidences, no? Especially po sa mga, yan, screenshots, no? So, messenger, sa mga, apps, no? Na like Instagram, kasi sa messages, no? So, andito. And for some of you naman, is talaga nakakuha na ng proof. Or maybe kahit hindi sa screenshot, maybe sa intuition, maybe sa kutob, or talagang andito na yung naghihinala ka na. Kasi syempre magkakaroon ka ng mga, may pagtatagni-tagniin ka kung bakit ito yung nagiging kutob mo. Na parang masyadong halata. Na hindi naman katulad ng dati na ganito siya. Yung mga tipong ganun. And andito ka rin na parang sa ngayon, parang ano na sa'yo to parang dead man na lang. Parang wala na. Parang okay lang. Kung yun ang gusto niya di sige. Ganun ka ngayon. So, parang hindi ka na nag-aalala. Hindi ka tulad ng dati. So, let's see kung anong meron dyan. Kung meron bang dapat hilutin, meron bang dapat gamutin, meron bang dapat ritualan para mabasag yan. Or baka yung pagiging hibang nitong taong to, na hindi na alam, sinisiraan din siya. Maybe pinapakilala siya as boyfriend, no? Pero andito yung sinasabi, ay kasi ginugutom ako nito Paawa, pa-victim. No? So, puro kasiraan ang ginagawa dito para makahut-hut siya. Mga tipong ganun. Okay, so let's see kung ano pa. God warned them for this. Kasi hindi maganda Maybe tinapit na to. Parang may nagsasabi sa akin ngayon na ospital na to, nagkaroon ng sakit to. So, yun. Alam mo yung imbis na magbago siya, parang mas lalo niya pang ginalingan yung talent niya na magdadakdak na kung ano-ano. Para lang kaawaan siya, padala siya ng pera, 150,000 daw, mga ganun, Sagittarius. Sagittarius energy, meron tayo dito. And they want to destroy. Talagang andito yung, panganib, malala. Parang alam mo yun, tipong gagawa to ng pamamaraan para kahit na alam itong ito is may asawa or may ka-live-in or anuman, no? Pero andito yung talaga ang parang ano niya na to, kinuhaan niya ng masteral. Nagpakadalubhasa siya sa panira ng mga pamilya, relasyon, ganyan. May mga ganyan siya. Okay, so what about ito sa screenshot? See, it's playing victim. Diba? So, parang, ito namang person na to, no, is andito yung, minsan, andito na yung, huli mo na Pero andito yung syempre, walang aamin. No? So, now is, lumalabas, parang ngayon binabaliktad ka. Kung ano ba sinabi mo to sa person mo na, ay, nanlalalaki ka Ganun. May babae ka Tapos, ibabato naman niya sa'yo. Babalik rin niya naman yun. Or maybe andito yung magkakalkalang yun ang nakaraan. Mga ganun. Anything else? Mga tipong dapat closed book na. Confession to make. Actually, dalawa silang bumabaan na. Confession to make, and you need to love yourself. Kasi nga nakatikim na siya ng pitik, no? Nakatikim na to ng pitik kay God. That's why andito yung syempre siguro in pain talaga to, or naging miserable ang buhay. Parang kahit anong pagpupursige nito, walang growth. No? So andito ngayon yung talagang parang it's about time, siguro kailangan ko nang mag-confess. No? Kailangan ko nang aminin na harinawa, patawarin pa rin ako. Lalo na po to sa mga ilang beses nang ginawan kayo ng ganitong issue, no, about third party. So, or maybe kasi nandito yung love yourself no? Sa isang banda, bakit siya mako-confess? Maybe because of andito yung nakikita niya na parang napapabayaan mo na sarili mo, nagkakaroon ka na ng depression,
nangangayayat ka na. Hoping hindi siya nag-confess because of siguro naaawa ka. Pero parang, eto kasi is parang gusto niya ibalik mo yung dati mo. Na ito lang din naman ang magbibigay sa'yo ng kalayaan. Na once na magsalita siya sa'yo about this matter or about this issue na nakukutuban ka or maybe may nahuli ka na talagang message. Or may nahuli ka na sa Facebook, mga tipo, messenger, no, na mga messages. May kumbaga huli na ayaw pa umamin. May mga tipong gano'n. Okay? So, may mga gano'n, may mga confession. Abangan mo na lang yan. Burdens, challenges, mag-i-end na rin naman. Maganda na rin yung yes, kasi nga, kumbaga hindi din nag-confess na siya eh. No? So parang, alam niyo po yung masasaktan kayo sa una kasi may pag-amin or siguro napatotoo, no, na may mga ganun. So, or mas maganda wala, mga ganun. Pero kasi sa nakikita ko talaga meron kasi nga, ito is marrying for money or parang kinukuha niya yung attention ng person mo kasi nga mapera. Siguro may negosyo, or maybe CEO, or maybe engineer, mga tipong ganun. So, dahil sa pagko-confess na yan, no, isang dito rin yung talagang matatapos na rin yung mga hidwaan nyo sa buhay. Okay, so they are destroying you. So for some of you is may ginagawang black magic using ritual. So malamang sa malamang to, humihina, or maybe meron, either humihina yung ritual na ginagawa dito sa person mo, or pinagamot mo na to. Kasi meron na ritong confession eh. May confession na dito and nag-end na yung burdens. And nandito na ang black magic ritual. So, ibig sabihin, may ginawa man tong ritual, pero tapos na, or na-cut, no? Nagkaroon na ng cutting the cords. Sibling. OMG. Bakit may sibling? So, meron kayong kapatid na ahas. Meron kapatid na umaatake sa inyo. May backstabbing na nagaganap. My goodness. Not good. Diba? But justice is served. Yun lang naman ang maganda doon. Sa mga umaapi sa inyo, sa mga nanloloko sa inyo, asahan nyo po yan. Kahit na po magkaayos kayo niyan, kahit na po maging okay po ulit kayo niyan, pero nagdoon po yung may ginawa pong pagkakasala sa inyo. Lalo na po kung kayo is talaga po nagsaserve kay God, anak ng Diyos, no? Isang dito po talagang hindi po lulusot to. Hindi po lulusot yan. Kasi kailangan po niyang maparusahan. Okay, so you need to embrace the consequences, no? Makikita mong may dadanasin to na more on emotional pain din, no? Ang ibibigay sa kanya nito, mangyayari sa kanya. So, eto na yung time na talaga mararamdaman mo yung parang freedom, no? Yung nakawala ka na sa ganito kasi nagbalik na siya eh. I mean, naging okay na ulit kayo, naging sweet na ulit kayo, may mga time na kayo together, pero andito po yung talagang kailangan niya pong pagdanasan yung ibang, I mean yung punishment, no? Yung justice. So, dito sa sibling na to, maybe ito rin isa gumagawa rin po sa inyo para po parang nagpadala ng tao, itong taong to pinadala sa'yo o sa person mo or kung alin man kung saan kayo makaresonate para po masira talaga ang buhay niyo. Meron siyang pinadala or meron parang pinag-cross ang landas nyo ng person mo para po ma-meet at magkaroon ng secret affair, and now andito na, boom, buo. Ngayon naging miserable po yung buhay niyo. As in, nagkaroon kayo ng mga hindi magaganda na nangyayari. Okay, since you are the one meaning the chosen one, so ano lang to, ngunguyain mo lang to eh. Ngunguyain mo lang to, tapos dudura mo lang yan. Hindi mo siya lulunukin. No, itong black magic ritual na meron ka or ng person mo, and if you are the one, you are the chosen one, no, is andito yung mani-mani lang sa'yo to. Ano ka eh, you can break the chain. Kailangan mo lang talaga dito is embrace, no, yung spiritual gift na meron ka.
Anything else? Thank you. Wish fulfillment. Wish fulfillment in a way na talagang parang napaglaruan ka nito, no? Bibigyan ko ng I mean, eto yung sabi nito is specific to either sister mo yan or brother mo yan or kahit anak pa sa, kapatid mo pa sa labas yan. No, pero napagtanggupayan niya to, no? Na naging siguro for temporary, no? Naranasan mo yung mga pressures, anxiety, depression, baliw-baliwan, overthinking, yan, naranasan mo yan. Pero yan ang gusto niya maging galawan mo, itong kapatid mo na to. But again, the justice is served. Anything else, ancestors? Thank you. New beginning. Yes, kasi nga, na-serve na yung justice eh. Andun na yung kaparusahan, no? So, syempre andito na yun, tatahakin mo na ngayon. Parang there's new or there's open door ulit na bago na kailangan mong pasukin para mag-start ulit from scratch. Pero, para sa magandang kinabukasan na yun. Okay. So, ikaw yung tipo talagang more on emotional or parang mas importante sa'yo yung magandang nag-i-echo. Magandang magandang pag-uugali kaysa yung parang merong tapal. Yung mga tapal, tipong sulsol. Ay, hindi. Suhol pala. Suhol. Yung mga gano'n. Hindi ka gano'n eh. Parang mas gusto mo yung totoo. O, see? May snake. I told you. Kanina minention ko na yan eh, na may snake. Playing victim. Doon pa lang sinabi ko na may snake talaga. Okay? If you are the one, no, talaga pong expect nyo na po to na meron po talagang sasagupa or meron talaga mamananabutahe. And etong sibling na to, kung sino man to, at ito'y malalaman mo na kung sino to, sa kapatid mo. So, ito is childhood trauma. Okay? So, ito is meron tong nakaraan or meron kang alam na ito is may pinagdaan na hindi maganda. No? Or maybe parang ikiniinggitan ka rin ito noon. No? Pero dito yung you're powerful, no? Powerful. You're powerful, stronger than you think. No? So, as the one, andyan yung sinasabi natin, oo, malakas ka, ganyan, pero hindi mo ina-expect kung gaano ka kalakas. Mga tipong ganyan. No? So, just release, embrace the new possibilities kasi nga andito na ang new beginning. So, kailangan maging positive thinker ka ngayon, especially ngayon papapasok ka ng January. We also have the Libra. So, ayun. Sorry, nakalabit ko eh. Nag-ayos kasi ako ng salamin sa mata. We have the Witch and Gemini. Spiritually sick. Okay, so kailangan nyo pong, mamaya ko na ito ititihaya. So, andito yung, you need to release and embrace the new possibilities. No? So, the Libra is here and the Witch is here. So, etong Libra na to is kailangan niyang i-release or kailangan ma-i-release no, kung ano ang meron man siyang spiritually attack. No? Kasi ang nagbibigay ng spiritual attack sa kanya is si Gemini, which is the Witch. No? The Witch. And binibigay sa kanya yun na spiritually sick. So, ano man yan, kulang ba yan, barang ba yan, sumpa ba yan, gayuma ba yan, ano man yan, basta spiritually sick siya. So, meron siyang atake spiritually. Yun lang yun. Okay? So, itong Libra na to is kailangan no, ma-release and embrace na yung possibilities. Kasi, siguro ito is manipulated. No? Or isolated din. Itong witch na itong kung sino man yan. Okay, so stay in love, darling. Open your heart. No? Huwag mong isara ang pinto. Huwag kang sumuko. Okay? So your power can't be touched. And under spell work. This is a confirmation lang, no? Na ang gumagawa po is si Gemini, nagbibigay ng spiritual attack, and under spell work tong si Libra. And there's a vacation. Parang ito po yung isa sa, alam nyo, actually meron akong ganitong
Meron akong ganitong client. Alam ko makaka-resonate na naman to. Let me take care of you. So, ang nangyayari dito, no, is Libra says, para sa'yo collective, is kailangan mo magstay in love. Kailangan mong i-open yung heart mo, no? And your power is can't be touched. So, punong-puno ka ng gifts, but dito yung hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang meron ka, or maybe kung hindi mo pa rin alam kung ano talaga yung life purpose mo. But itong Gemini na to, the one na gumagawa po dito kay Libra, ano pa ba yung isa natin? Actually, Libra and Sagittarius eh. No? Ang ginagawan po ng spiritualistic dito. So, ang makaka-resonate sa inyo dito, malamang sa malamang, is more on Libra and Sagittarius. But ito is a general reading. Okay? Nagkaroon lang actually ng specific na tao ngayon or zodiac sign na lumabas. But this is for general. And pangkalahatan, kumbaga, and timeless reading din po to. Possible na nangyayari na po sa inyo ngayon or nung nakaraan, or possible po na paparating pa lang. At least andito na po yung awareness. Okay, so andito si spiritual, under spell work talaga tong person mo. And parang ang pinupush ngayon is the vacation, ano? Pinupush itong Gemini na to kay Libra and Sagittarius na magkaroon ng vacation. And etong witch na to is saying, let me take care of you. That's it. At ito yung snake ko. Waving. Nagpakita talaga yung snake. So, itong witch na to is a snake. Okay? There's more. Last 3 cards, please. Thank you. We also have the Capricorn. I'm forever yours. Soulmate. So, for some of you na meron pong Capricorn dito na nandito po ngayon, listening, watching my video, is this is a message from your person, no? Based kay ancestors po ninyo, na it says here na that I'm yours forever and soulmate po talaga kayo. So, kung ano man pong zodiac sign ang person po ninyo ngayon, Capricorns, yan po yung message nila. Wag po kayong exaggerated, wag po kayong ang tawag doon, mag-overthink, no? Pero kayo po talaga is sinasabi ng person nyo na that I'm forever yours. And soulmate po talaga kayo. Okay? So, I think that's the reading. Let me see. Kuha po tayo ng iba pang cards. Okay, silip ulit tayo dito, no? So, kung kanina po ito po yung bottom of the deck, is the unbothered in reverse. What else? Fishing for comments. Ignoring. Wala siyang pakialam, ha? Ay, ang galing. Pagnanakaw talaga to. Alam niyo po yun, kakaiba tong babae na to, or lalaki na to, kung sino man to, no, talagang tatak nyo na rin yung wala siyang pakialam eh. Kasi ang gusto niya lang talaga, wala akong pakialam sa inyo kahit anong sabihin nyo sa akin. Ang gusto ko pera, hindi naman ako kikita sa inyo. Kahit pag chismisan nyo ako, okay lang. Yung mga tipong ganun. So, kung ano man yung mga masasakit na salita niya, paninira niya, inggit niya, mga tipong ganyan, wala siyang pakialam, ini-ignore niya lang. Pag nanakaw, at ano to talaga, nasa dugo. Nananalaytay na to sa kanya. Actually, meron tong legal issues na hinaharap. Meron to, maybe meron tong inaatinan sa korte. No? So, may mga hindi rin magagandang ginawa. Or maybe, darating ang point, no, na may haharapin siya sa korte na kailangan. Kasi merong hihingit-hingin hustisya dito. Spiritual man to, physical. No? Pero, justice, no? This is actually justice card. So, possible na lahat ng mga ginagawa ng to is magkakaroon ng justice. Okay, so parang ang mangyayari dito is magkakaroon ng karma. Let's see kung ano ba to. Clarify nga po yung legal issues. Love on the brain. So, in reverse, so si love on the brain. So, yung pagkakaroon ng hangin, yung lahat ng mga nadaanan nito or parang manipulated, diktatorya, yung mga ganon. So, nag-reverse na yan. So, kaya magkakaroon ng justice kasi ito yung ginagawa niya. Diktator. Or parang, uto-uto yung mga tao. O yung mga lalaki, babae na nakakausap niya, nakakarelasyon niya is hawak niya po. Hawak niya po ang isip. Pero ang puso is hindi.
Kaya po nag-reverse to. Reverse po yan ha. Kasi sa inyo po nakaharap yung camera at ako nandito. So reverse po yan. Anything else, ancestors? Last 2 cards please. More clarification lang po sa legal issues. Fake flexing. Ano to? Napagpanggap sa buhay. Ay, mukhang pera si Inday. Clarky. Okay, so ito yung feeling rich. Sige na, consider na nating rich siya kasi nga nanguhut-hut siya eh. 'Di ba? So, more or less, I mean, hindi lang isang tao ang ang nilalapitan nito. Hindi lang isa ang sugar daddy nito or sugar mommy nito. Marami. 3, 4, no? Na talagang ginagatasan niya ng bonggang-bongga. Na parang baka lang. Mga tipong gano'n. Kasi gusto niya talaga pera, pera, pera. Okay? So, kung meron man pong nakaka-resonate dyan, no, at gusto niya po ng clarity, no, pero ito po is under manipulation to, meaning under po to ng love spell. Okay? Under po yung love spell. So, bigyan lang natin ng bonus card. Yes. So for some of you, maybe divorce or nasa LDR, naghiwalay na kayo. Kung hindi man divorce, pero andito yung separation. No? Okay. So, andito yung talagang nagkaroon na kayo ng breakup. Nagkaroon na kayo ng miscommunication. Wala na. No? For some of you. Kung yung makaka-resonate talaga dito, no, is talagang wala na po. Sexuality here, still is andito yung parang lutang to, talagang nangangapa pa to. Na parang siya mismo din niya na rin kilala ang sarili niya. Pero alam niyang parang gambling is here, no? So, andito ngayon yung talagang, kung dati okay yung finances nito. Pero, iba-iba po yan ha. Since andito po tayo sa spiritual, so gambling possible na sugal. Sinugal niya si ganito, sinugal niya siguro ang pamilya para dito sa babaeng to or lalaking to. Alam niyo yun, yung kapritsyo, parang ginawa na ang lahat kahit illegal para lang po may pantustos doon sa kabit or sa third party. Siguro ito dati hindi naman ito nag-online gambling, ngayon meron na. Parang inilalaban niya na inilalaban. It's because of kailangan ng ganito ko eh. No, kailangan ng babae ko to, kailangan ng lalaki ko to, kailangan mabigay ko sa kanya to, kailangan mabilang ko ng cellphone to, kailangan mabilang ko ng iPhone 17 to. Mga tipong ganun. No, so parang andito siya sa period na ganun. And nandito yung talagang, etong person mo na ito, no, is talagang overwork. As in, bukod yung trabaho niya, maybe may mga part-time to, and plus, eto nga, meron siya mga addictions or gambling, no, online man yan, or actual. So, kayo na lang po nakakaalam yan. Okay? So, last 2 cards, please. Thank you. Sana lumabas, no, kung siya is talagang under ng love spell, no? Hoping mo lumabas. Oops. I did it again. So, talaga meron. May third party, no? May third party and honeymoon phase. So, attending someone's wedding or maybe this is, natin to, no? Based sa readings natin kanina. Na andito yung talaga magta-travel tong person na to, no? Saan? At kanino? Sa third party. Talaga meron siyang plans, no, to visit yung third party. So talagang ito is LDR. So this is just a confirmation, you know, na talagang for some of you is meron po kayong na-experience na breakup, divorce, or kahit divorce, separation. Pero ito po is under po to ng third party. Under po ng spell word. Okay? Okay. So it's not the right time, meaning maka-cancel to, no? Nakaka-cancel po yan. Yung takbo na yan. Kahit sumakay siya ng walis. Hindi siya makakarating. Kung nasaan man yung babae na yan. Liar. Oo. Sinungaling talaga siya. Sino man yan. Gold digger. So, itong babaeng to is liar and gold digger. Di ba? It's a confirmation na talagang pera lang talaga ang habol. And again, hindi lang itong person mo, ang lalaki nito or babae nito, meron pa. Okay? So, challenges dito in reverse. So, wala tong healing. Ano to, masusubsob to. Kasi ang
Ang challenges dito, no, kung nababasa po ninyo, makes a decision, works on inner healing. So, parang andito ka na, I mean, sa iba, no, nasa process na po ng healing, nasa healing stage. Pero ito is wala. Guardian. So, you have a guardian. Itong babaeng to, itong third party, ano ang meron? So, kung ikaw is may mga guardian angels ka, may mga guides ka, ito kaya, ano kayang, ano, silbi nito? Tuition. Also, you have this. Confession. Okay, so may aamin, no? May pag-amin talaga, no? Sasandito na eh. Pero actually, hindi na alam kung paano kanya i-approach. Hindi na alam kung paano kanya lalapitan. But the red flags you ignore now will come back to bite. Dito. Actually, yung mga kutob na itong lalaki or babae. Kung anong meron dito sa kulasisi niya ng mukhang pera. No? Alam niya na. At tingin ko pamumukha rin sa kanya to. No? So, and here, no, isa meron namang guardian, no, na nag-guide. So, alamin po natin dito kung ano pa, possible ba na magkaroon ng kagalingan or talagang paninindigan pa rin ng third party yung black magic. No? So, kukuha lang po tayo dito ng mga ilang cards. Okay na yan? Healed, yes! Mahi-healed siya in Jesus' name. And access denied is here. Wow! O, diba? Mahi-healed siya. If nandito man po, huwag kayong matakot dito sa congrats you're pregnant. Meaning, ano to, kung meron man pa kayong ginagawa, meron man kayong may mga prayers kayo, or pinagagamot nyo po to, or pinariritualan nyo po to. Ibig sabihin lang po is, nag-plant ka ng seeds, or meron po sa loob na nagkakaroon ng growth, or nagkakaroon po ng progress. Okay? Kasi andito po yung healed na eh. Imposible naman po mabuntis pa etong sinungaling na to. Or maybe magpapabuntis, pero hindi eh. Kasi healed na eh. Mahi-healed or healed na. Ngayon, siguro nagpa-ritual na kayo or pinagamot nyo na po itong person nyo. So, it's healed. Kung meron man pong atake dito, it's access denied. No? So, good luck. Lahat ng luck is nasa sayo. God bless you. No, it's here. And career and financial success yan. So, yun yan. Okay? And eto na. Congrats, you're pregnant. Ikaw na mismo nakikinig ngayon is pregnant. Okay? Pero perang-perang ka. Parang ano ka dito, medyo mentally ill ka or parang stress ka pa. Medyo nag-iisip ka pa. What else pa ba nararamdaman itong person na to? Itong collective ko. God gave me it, and this is the God's perfect time. So, you are considering na itong person mo na ito is maybe inask mo to kay God and pinagkaloob na sa'yo. So, kung ano man po yung nangyayari sa inyo ngayon, it's all God's perfect time. This is a divine timing. Hindi po to aksidente lang. No? So, ito po is talaga nakaplano na mangyari po sa inyo. And kung ano man po yung pinagagawa nyo ngayon or ginagawa nyo po ngayon, nagdadasal man kayo, lumuluhod, nagdadasal na nakaluhod, napapuntang altar, simbahan, lahat po yan magkakaroon ng progress. Lahat po yan is may reward. No? So, kung nagpapagamot naman po kayo, maniwala lang po kayo talaga po magkakaroon po ng kagalingan ng mga person ninyo. Okay? So, that's your reading for today. So, sa mga nakaresonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga magpapa-reading po, no, is, andyan na po sa description box. And gusto ko po, ito po kasing reading na to, actually, meron po ako mga clients na nagpa-ritual po about dyan sa mga gayuma na yan. And actually, nandito po sila ngayon sa, for some of them is, andito na yung bumalik na po talaga. No, bumalik na po talaga. Especially po nung bago po mag-Christmas, okay na. And hoping po na maging maayos na rin. I mean, sa inyo po, no, sa inyo po ngayon, hoping po na maging maayos din po. And kung gusto niyo po magpa-consult, no, so, chat lang po kayo kung gusto niyo, kung meron po nakaka-experience sa inyo ng ganito. Kasi iba po talaga dito, talagang healed na. Okay, so pag na lang ang nangyayari. Okay, so bow your heads and close your eyes.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all. God bless in hope and love and light. Bye.